Nagtataka si Bella kung bakit ibang direksyon ang tinatahak nila. Nandoon pa rin sila sa Green Hills Shopping Center. At tila may hinahanap si Raven sa mga restaurant na kanilang nadadaanan. Ang alam niya ay uuwi na sila para i-announce sa pamilya nila ang kanilang relasyon kuno. Bella, natatandaan mo pa ba yung mga pinag-uusapan natin kaninang umaga? Oo. Saan ba tayo pupunta? We're here. Deklara nito nang humunto ang sasakyan nito sa tapat ng Max Restaurant. Magkahawak kamay na pumasok sila sa loob ng restaurant. Nagpa-reserve ako para sa ating special announcement. So probably by now, kumpleto na silang lahat doon. Her heart skipped a beat. Nanlamig ang buong katawan niya. Mayo pa nang ay kitang-kita na niya ang buong pamilya nila ni Raven na nagsasama-sama para sa gabing iyon. Pati ang mga kapatid nila ni Raven ay naroon rin. Sandali, Raven. Hindi ako makahinga. Pigil niya rito. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya sa buong katawan. Agad itong huminto at nilingon siya. Relax. Ako ang bahala sa iyo. Kinindatan pa siya nito. Napapadalas na ang pagkindat nito sa kanya. And she was loving it. Nakakakilig. Napangiti siya. Medyo na-relax siya sa ginawa nito. Kahit paano ay nabawasan ang kanyang kaba. Pinauna siya ni Raven na makalapit sa mga bisita nila. They were all smiling at them, as if they knew what was going on. Nagmano siya sa mga magulang niya at sa mga magulang ni Raven. Pagkatapos niya ay ito naman ang nagmano sa mga magulang nila. So what's this all about? Excited na tanong ng papa ni Raven. OMG, Mom, magiging lola ka na. Buntis si ate. Bulalas ni Lynn. Nilingon ito ng lahat. What? Inosenteng tanong nito. Excuse me. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Kung hindi lang malayo ang kapatid niya sa kinatatayuan niya, ay baka nabatukan niya na ito. No, not yet. I mean, hindi pa. Of course. I know sooner or later mag-aasawa at magkakaanak na din si Bella. Pero hindi pa ngayon. Natatawa siya sa paliwanag ni Raven. Mukha itong tensyonado kaya nilingon niya ito at ninitian. So what's this all about? We are all excited about this big announcement. Wika ng mami niya. Bella, tawag ni Raven sa kanya. Inilahat nito ang kamay sa kanya. Buong puso niyang iniabot ang kamay niya rito. We have an announcement to make. But first, allow me to tell you a short story. Nakuha ni Raven ang atensyon ng lahat at seryosong nakikinig sa bawat sinasabi nito. There was this beautiful lady whom I had been in love with for more than a decade. But I was so afraid to tell her about my feelings for her. Days, months, years passed. But still I love her more each day without her knowing it. Don't worry, Kuya Raven. Idol ka pa rin namin kahit nalaman naming torpe ka. Nagtawanan ng lahat sa komento ng kapatid nitong si RJ. Natawa na rin ito. Thanks for the support, bro. As I was saying, she didn't know anything about my feelings for her. And only this year, I mustered the courage to tell her. To make the story short, ginanap nito ang kamay niya. Tinitigan siya nito at dahan-dahang hinalikan ang kanyang kamay sa harap ng lahat. Finally, she said yes. Para siyang matutunaw sa init ng pagkatitig nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Gusto niyang matunaw. Hindi niya maitatago sa lahat ang pamumula ng pisngi niya. How she wished that everything Raven said was true. But she knew better. Hindi niya nakakalimutang pagkukunwari lang ang lahat nito. Pero hindi niya mapigilan ang puso niyang umasa at kiligin sa mga sinasabi nito.
Masaya ang lahat sa ipinakita nila at halatang kinikilig ang mga ito, lalo na ang mami niya. There is this one thing I regret. Hindi ako nakaakyat ng ligaw sa kanila. Hindi binitawan ni Raven ang kamay niya. Kaya kasunod siya nito nang lumapit ito sa daddy niya. Tito, I'm so sorry kung hindi ko po nagawang pumunta sa tahanan ninyo para ligawan ng formal si Bella. Ikinahihiyan niya ho kasi ako. Nagtawanan ulit ang lahat. Magre-react sana siya nang marinig niya ang sagot ng daddy niya. Knowing my daughter, iho, I understand. Lalong nagtawanan ang lahat. Sapat nang ihingi mo sa amin ang aming bendisyon, naligawan mo siya. Nagulat siya sa sinabi ng daddy niya. Humarap siya kay Raven para sana tanungin ito nang yakapin sila ng daddy niya ng sabay. Nawala na sa isip niya na kontrolin at tanungin ang mga ito nang mapipi siya sa dibdib ni Raven dahil sa higpit ng pagkakayakap sa kanila ng daddy niya. Parang ayaw na niyang umalis sa pagkakadikit sa dibdib nito. Para siyang inaakit ng amoy nito. Kaya nadismaya siya nang bitawan sila ng daddy niya. Sumunod naman ang iba pang mga nag-congratulate sa kanila. It was a night to remember. Masaya ang lahat. Kahit sila ni Raven ay masaya that everything turned out the way they wanted. Kung hindi siguro magpapanggap ang lahat, baka siya na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. 9:00 ng umaga nang magising si Bella. Kaya napagdesisyonan niyang after lunch na lang siya pupunta sa shop niya. Tutal hindi naman siya kailangan doon araw-araw. Wala pa siyang planong bumangon kaya umupo muna siya sa kanyang kama. Napansin niya ang bugkos ng mga pulang rosa sa kanyang bedside table. Kinuha niya ito at binasa ang note na nakalagay roon. Princess, I hope hindi kita masyadong napuyat kagabi. I hope to see you at lunch. Love, Raven. Kinikilig siya. Hindi niya mapigilang matuwa kay Raven. At lalong ma-inlove dito. Dahil kung anong pakikitungo sa kanya nito sa harap ng lahat, ay ganoon din ang pakikitungo nito sa kanya, kahit sila lang dalawa ang magkasama. 6 na buwan na ang nakalilipas, at parang normal na sa kanila ang kumilos sa parang tunay na may relasyon. Hindi na sila nagkakailangan sa isa't isa. Halos araw-araw silang magkasama, para silang totoong may relasyon. At kahit siya ay minsan ay nakakalimot na. Good morning. Gising ka na pala, iha. Hinayaan ka na lang ng kapatid mong matulog. Bati ng mami niya. Good morning, ma'am. Tuwing umaga kasi ay salitaan ng kambal ang paghatid sa kanya ng shop nila. Isinasabay siya ng mga ito pagpunta sa opisina. Tinabihan siya ng mami niya. Wow, ang ganda naman yan. Ang sweet talaga ni Raven. Natatawa siya kapag nakikita niyang kinikilig ito. Opo, mami. Sweet talaga siya. Mula nang naging kami, palaging may flowers ang room ko. Hihingan ko na rin ng bulaklak ang daddy mo. Nagkatawanan sila sa sinabi nito. Tinanghali ka na ng gising. Magluluto ka pa ba ng lunch niyo ni Raven? Opo, mami. Since tanghali ako nagising, sabay kaming magla-lunch. Tapos dadaan muna ako sa shop bago umuwi. O sige, bumaba ka na at simulan mo nang magluto ng maaga kang makatapos at babiyahe ka pa. At bago ko makalimutan, may nakuha ulit sa mailbox natin para sa iyo. Galing sa secret admirer mo. Sino kaya ito, mami? Buwan-buwan na lang akong nakakatanggap ng ganito. Kailangan kong malaman kung sino ito para hindi na siya umaasa at respeto ko na rin kay Raven bilang nobyo ko. Ayaw kong mag-entertain ng ganito. Huwag kang mag-alala, iha. Papaabangan ko yan kay Manang Ellen para magkaalaman na. Pero basahin mo muna kung ano ang nakasulat.
Baka naman nagpapakilala na siya dyan. Kinuha niya ang card sa loob ng sobre at binasa iyon. Do you believe in actions speak louder than words? I hope you do. Ma'am, ayoko ng ganito. Hindi pa rin pala maganda sa pakiramdam na may secret admirer. Pakiramdam ko, may mga matang nanunood sa akin. Huwag mo na lang pansinin, anak. Titigil din iyan. Lalo na nakapag-asawa ka na. Tumayo na ito. Hintayin na lang kita sa baba. Baka mahuli ka pa sa lunch date ninyo. Kumilos ka na. Opo, ma'am. Tumayo na siya at kinuha ang florera sa bedside table niya at ang bugkos ng pulang rosas na ibinigay sa kanya ni Raven. Siguro ay napansin na ni Raven na nalalanta na ang bulaklak sa flower vase niya, kaya binigyan siya nito. Binili sana niya ang kanyang kilos dahil magluluto pa siya at mag-aayos ng sarili. Mahirap na at baka nandoon na naman si Dina sa opisina ni na Raven at nanggugulo. Mabuti at iyong handa siya. Kinuha niya ang card na iniabot sa kanya ng kanyang ina at inilagay sa drawer ng mesa niya. Naisip niyang hingin ang opinyon ni Raven mamaya tungkol sa secret admirer niya at sa mga card na ipinadadala nito sa kanya. Pasado 12:00 nang nakarating si Bella sa opisina ni Raven. Dala ang lunch nila. Kinawayan niya si Mrs. Daso bago tuluyang umakyat, kung saan naroon ang opisina ni Raven. Nagulat pa siya nang makitang may kliyente pa ito, pagbukas niya ng pinto. Bella, pagkasabi nito ng pangalan niya, ay nilipitan siya nito at hinalikan. Lunch na tayo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Ako, hindi niyo ba iimbitahan? Nagulat siya nang nagsalita ito. Nilingon niya ito. Si Dina pala. Papayat kasi ito ng papayat. Akala niya tuloy ay kliyente ito. Sorry, Dina. For 2 persons lang kasi ang dala ko. Hinawakan niya ang kamay ni Raven. Let's go. Aalis na dapat sila nang unahan sila ni Dina sa pinto. Hindi niyo ako ganoong kadaling maialis sa landas ninyo. Raven, darling, I love you so much. You know that. Why are you doing this to me? I'm better than her. And I'm sure I love you more. Don't do this to me, please. Naaawa siya rito. Alam niya ang pakiramdam na nagmahal sa isang tao na hindi kayang suklian ng pagmamahal. Kaya kung tutuusin na iintindihan niya ang nararamdaman nito. I'm sorry, Dina. Alam mo namang may mahal na akong iba. Sa iba mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Excuse us. Hinawi ito ni Raven dahilan para mabuksan nito ang pinto. Hindi pa sila masyadong nakakalayo nang marinig ulit nila itong magsalita. Tandaan mo, malaki pa rin ang pag-asa ko para makuha ka, Raven. Habang hindi ka pa kasal sa iba, gagawin ko ang lahat makuha ka lang by hook o by crook. Pinakinggan lang nila ang sinabi nito. Pagkatapos ay umalis na sila. Nagtungo sila sa cafeteria at doon nila kinain ang lunch na ginawa niya. Desperada na talaga siya, Raven. Kaya palagi kang mag-iingat. Nag-alala pa rin siya sa kaligtasan nito. Sa tingin niya kay Dina, ay mentally ill ito. Hindi lang ako, pati ikaw. Dapat mag-ingat ka rin sa kanya. Wala akong tiwala sa babaeng iyon. Baka ikaw ang pagdiskitahan niya. Mahirap na. Kaya starting today, sabay na tayong papasok at susunduin din kita sa shop mo para sabay tayong umuwi. Plano ko sana palagi na lang tayo sabay mag-lunch. Maliban na lang kapag may hearing ka. Tapos diretso na ako sa shop tulad ngayon. Susunduin mo na lang ako. Diba? Siyempre naman. Ihahatid at susunduin pa rin kita. Basta mag-ingat ka kapag pumunta ka rito.
Yes, attorney. Tumawa ito sa sagot niya. Ay may sasabihin pala ako sa iyo. May natanggap ulit akong card galing doon sa secret admirer ko. Paano ko kaya malalaman kung kanino galing iyon? Para makausap ko na tumigil na. Hindi ba? Minsan ka na rin yung pinag-abot ng card sa akin. Tumango ito. Oo. Pero batang lalaki lang ali-aligid sa bahay niyo ang nag-abot sa akin ng card. Ibigay ko raw sa iyo. Huwag mo na lang basahin sa susunod. Baka kinukuha lang niya ang loob sa pamamagitan noon para ma-curious ka na rin kung sino siya. Basta, huwag na huwag kang makikipagkita sa ganyan kung ikaw lang mag-isa. Delikado. Baka mentally ill din iyan. Mapahamak ka pa. Ang dami talaga nating pagkakapareho, no? Pati pagkakaroon ng admirer na mentally ill, pareho pa rin tayo. Nagkatawanan sila sa sinabi niya at ipinagpatuloy na ang kanilang pagkain. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.